Lumaki si Annalisa sa isang ordinaryong pamilya sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Hindi sila nagtatampok ng yaman o karangyaan, ngunit hindi rin naman sila naghihirap. Katamtaman lang ang kanilang pamumuhay, sapat na para matustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bata pa lamang ay kilala na si Annalisa sa kanilang lugar bilang masipag at palaging nangunguna sa klase. May malambot na puso si Annalisa para sa pagtuturo. Lagi niyang pinapangarap na maging isang guro, isang propesyon na labis ang pinapahalagahan dahil sa kanyang pagmamahal sa mga bata at sa kaalaman. Sa kanilang maliit na bahay, madalas na maririnig ang mga talakayan ng kanilang pamilya tungkol sa kinabukasan ni Annalisa. "Anak, bakit mo ba gustong maging guro? Mas mabuti sigurong sundan mo ang yapak ng iyong tita Linda," sabi ng kanyang ina habang sila ay nag-aalmusal. "Milyonaryo na ang tita mo sa ibang bansa. Hindi mo ba nakikita kung gaano kalayo na ang narating niya?" Napabuntong hininga si Annalisa. Alam na niya ang magiging sagot ng kanyang mga magulang sa tuwing babanggitin niya ang kanyang pangarap. "Inay, hindi ko naman po minamaliit ang pagiging doktor, pero iba po talaga ang nadarama ko sa pagtuturo. Parang tinatawag po ko nito," sagot niya habang tinitingnan ang labas ng bintana na tila nangangarap ng malayo. Napakunot ang noon ng kanyang ama. "Anak, tingnan mo nga ang tindahan natin. Hindi na nga tayo makapagpatayo ng mas malaking bahay dahil sa maliit lang ang kita ko dito. Kung magtuturo ka lang, baka hindi ka rin umasenso." Napatango naman si Aling Marta, ang ina ni Annalisa, na sumang-ayon sa sinasabi ng kanyang asawa. "Tama ang ama mo, anak. Nasa dugo na natin na maging matagumpay. Tingnan mo ang tita Linda mo. Kahit matara yon, may ipinagmamalaki. Kung susundan mo ang yapak niya, baka hindi lang tindahan ang mapatayo natin, kundi isang mansyon." Sa kabila ng kanilang pananalita, alam ni Annalisa na hindi naman talaga masama ang kanyang tita Linda. Oo, mataray ito, ngunit naiintindihan niya na ito ay bunga ng mga pinagdaanan ng kanyang tita upang marating ang kinalalagyan nito ngayon. Bata pa lamang ay nakilala na ni Annalisa ang pagiging matapang at prangka ni tita Linda, na walang ibang layunin kundi protektahan ang kanyang sarili mula sa mga taong maaaring magtangka laban sa kanya. "Tandaan mo, anak," dagdag ni Aling Marta, "hindi tayo magiging matagumpay kung pipiliin mo lang ang madali. Ang pagiging doktor ang mag-aahon sa atin mula sa kahirapan. Hindi mo ba gusto na ipakita sa tita Linda mo na kaya rin nating yumaman tulad niya?" Muli na naman bumigat ang pakiramdam ni Annalisa. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ipilit ng kanyang mga magulang ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpipigil siya magalit o magtampo dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Sa labas ng bahay, kitang-kita ang kanilang munting tindahan na ipinagkaloob ng mga magulang ng kanyang ama. Isang tindahang hindi naman talaga lumago dahil na rin sa kakulangan ng sigasig ng kanyang mga magulang sa pagnenegosyo. Sa halip na palaguin ito, tila kontento na sila sa sapat na kinikita araw-araw. "Tutal, kaya naman tayong tulungan ng tita Linda mo, anak. Bakit pa natin kailangan magsikap ng husto?" Madalas sabihin ng kanyang ama kapag sila ay nag-uusap tungkol sa tindahan. At sa mga sandaling ito, isang matamlay ng ngiti lamang ang kayang isukli ni Annalisa. Alam niyang may mas malaki pa siyang responsibilidad na kailangan niyang gampanan. Ngunit hindi niya maiwasang isipin, paano nga ba kung sundin na lamang niya ang kanilang kagustuhan? Kailan kaya makikita ng kanyang mga magulang ang halaga ng kanyang pangarap? Sa ilalim ng kanilang payak na bubong, tila ba may mabigat na kalbaryo na bumabalot sa bawat kaisipan ni Annalisa. Sa bawat araw na dumaraan, lalong tumitindi ang pagtatalo sa loob ng kanyang puso at isipan. Ang pangarap niya ba bilang guro ang susundin o ang nais ng kanyang mga magulang na magtagumpay bilang doktor? Pagkatapos ng graduation ni Annalisa sa high school, puno siya ng saya at pag-asa. Sa wakas, isang hakbang na lamang at maaabot na niya ang kanyang pangarap na maging guro. Nang gabing iyon, habang abala siya sa pag-aayos sa mga papeles para sa kolehiyo, lumapit ang kanyang ina na si Aling Marta, dala ang isang sobre. "Anak, ito na ang perang pinadala ng tita Linda mo," sabi ng kanyang ina habang iniaabot ang sobre. "Siguradong sapat na ito para sa iyong mga kailangan sa kolehiyo." Ngumiti si Annalisa at kinuha ang sobre.
Salamat po, Inay. Sa wakas po, mapoproseso ko na ang mga requirements ko para makapag-enroll sa kursong education. Ngunit ang ngiti ni Aling Marta ay biglang nawala, napalitan ng seryosong ekspresyon. Annalisa, may kailangan ka malaman. Napatigil si Annalisa at nagtaka. Ano po iyon, Inay? Huminga ng malalim si Aling Marta bago nagsalita. Anak, hindi ka na kailangan pang mag-enroll sa kursong education. Nabigla si Annalisa sa narinig. Ano pong ibig ninyong sabihin? Di ba't gusto ko pong maging guro? Alam ko, anak, sagot ng kanyang ina. Pero kami ng ama mo ang nagdesisyon para sa'yo. In-enroll ka na namin sa isang universidad na may kursong nursing. Mas mabuti ito para sa kinabukasan mo, anak. Hindi makapaniwala si Annalisa sa narinig. Pero Inay, hindi po ito ang gusto ko. Gusto ko pong magturo, hindi maging nurse. Anak, sabat ng kanyang ama na si Mang Renato na noon ay tahimik na nakikinig mula sa gilid. Ang kursong nursing ang mag-aahon sa atin sa hirap. Tingnan mo ang tita Linda mo, doktor na siya sa abroad at milyonaryo na ngayon. Sa tingin mo ba gusto naming sayangin ang pagkakataon na magkaroon ka rin ng ganitong buhay? Napailing si Annalisa na nulumong na upo sa tabi ng mesa. Pero sinabi ko po kay tita Linda, nagagamitin ko ang perang ito para sa mga requirements ko, sa kursong gusto ko. Nilingon siya ng kanyang ina. Ang mukha nito ay tila may halong panghihinayang, pero buo ang loob. Anak, ang perang iyan ay para sa iyong kinabukasan, at ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa desisyon naming ito. Binigay ni Tita Linda ang pera dahil alam niyang ito ang makakabuti sa iyo. Gawin mo na ito, para sa pamilya natin. Naramdaman ni Annalisa ang bigat ng mga salita ng kanyang ina. Alam niyang hindi madali ang sitwasyon nila at alam din niya may punto ang kanyang mga magulang. Ngunit paano na ang sarili niyang pangarap? Paano na ang kanyang sariling kaligayahan? Kailan po ninyo ako in-enroll? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Nitong linggo lang, anak. Sagot ng kanyang ama. May scholarship din nakasama, kaya hindi na natin kailangang mag-alala sa iba pang gastusin. Ang tuition fee, iyon ang ginamit para sa enrollment mo. Kaya wala ka nang kailangang isipin pa. Hindi nakapagsalita si Annalisa. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Hindi alintana ang pagtawag ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, parang naglaho sa isang iglap. Habang naglalakad siya palayo, hindi maiwasang tumulo ang kanyang mga luha. Alam niyang wala na siyang magagawa. Kinailangan niyang sundin ang gusto ng kanyang mga magulang. Kahit pa masakit sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nagdesisyon siya na gagawin na lamang niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kahit na hindi ito ang kursong gusto niya. Para sa pamilya, bulong niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpatuloy si Annalisa sa kolehiyo sa kursong nursing. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Matalino si Annalisa at kahit hindi niya gusto ang kursong napili para sa kanya, nagawa niya makuha ang mataas na mga marka sa bawat subject. Ang kanyang talino ay naging sandata niya upang makasabay sa mga mahihirap na aralin. Ngunit ito rin ang naging dahilan upang lalong maging mayabang ang kanyang mga magulang. Alam mo ba, Mars? Madalas marinig na Annalisa mula sa kanilang sala habang abala siya sa pag-aaral. Ang anak naming si Annalisa, magaling iyon sa eskwela. Hindi magtatagal, magiging nurse din siya at kami ay yayaman na. Napapailing si Annalisa habang naririnig ang kanyang ina na si Aling Marta. Ipinagmamalaki siya sa kanilang mga kapitbahay. Alam niyang mabigat ang responsibilidad na ipinapato sa kanyang mga balikat. Ngunit hindi niya magawang ipahayag ang kanyang saloobin. Sa halip, binabalot na lamang niya ang sarili sa mga libro. Pilit na iniintindi ang bawat detalye ng kanyang mga aralin. Isang hapon, habang abala si Annalisa sa pagsusulat ng isang mahirap na report para sa kanyang klase, pumasok ang kanyang ina sa kanyang kwarto. Annalisa, tulungan mo nga ako mag-ayos ng tindahan. Dami na naman tao sa labas. Kailangan ko ng tulong mo. Napatigil si Annalisa sa pagsusulat at napatitig sa kanyang ina. Inay, kailangan ko pong tapusin ito ngayon.
Mahirap po ang report na ito at kailangan ko ng buong atensyon. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Aling Marta. Naku, tapusin mo na lang yan mamaya. Importante ang tindahan. Yun na nga lang pinagkakakitaan natin, di ba? Napabuntong hininga si Annalisa. Pilit na tinatago ang nararamdamang pagkabigo. Wala siyang nagawa kundi sundin ng kanyang ina. Binalikan niya ang kanyang report matapos niyang tulungan ang kanyang ina sa tindahan. Ngunit nawala na siya ng focus. Hirap na siyang ibalik ang kanyang konsentrasyon at nararamdaman niya ang bigat ng pressure na bumabalot sa kanya. Habang sinusubukang mag-concentrate, naririnig niya sa kabilang kwarto ang kanyang mga magulang na nag-uusap. Ang dali-dali lang naman ang ginagawa niya, pero lagi siyang iritable. Sabi ni Mang Renato, ang kanyang ama. Oo nga, sagot naman ni Aling Marta. Parang ang hirap-hirap ng ginagawa niya, samantalang alam naman natin na matalino ang batang iyon. Dapat nga siya magpasalamat dahil sinusuportahan pa natin siya. Naramdaman ni Annalisa ang hapdi ng mga salita ng kanyang mga magulang. Hindi nila nauunawaan ang hirap na dinaranas niya. Hindi dahil sa matalino siya ay madali na para sa kanya ang lahat. Kailangan niya ng oras at konsentrasyon. Ngunit sa halip na intindihin siya, pinapagalitan pa siya kapag nagiging mainit ang ulo niya dahil sa pagkasira ng kanyang konsentrasyon. Isang gabi, matapos ang isang mahirap na araw, hindi na napigilan ni Annalisa ang kanyang damdamin. Nay, Tay, kailangan ko pong mag-focus sa pag-aaral, sabi niya sa hapagkainan. Hindi po madali ang mga subject at kailangan ko ng panahon para mag-review. Ngunit sa halip na maawa, tumayo si Mang Renato at tinapik ang mesa. Anak, huwag mo kaming turuan ang dapat gawin. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka makakapag-aral sa kursong yan. Kami ang nagpapakain sa'yo, kaya sumunod ka na lang. Walang nagawa si Annalisa kundi ang mapaiyak at bumalik sa kanyang kwarto. Alam niyang hindi niya maipapaliwanag ang bigat ng kanyang nararamdaman. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang bumibigat ang kanyang pasanin. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit pa rin niyang magpakatatag, kahit na unti-unti nang nadudurog ang kanyang pangarap. Sa paglipas ng mga araw, naging mas abala si Annalisa sa kanyang mga aralin. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nadala ng kursong nursing, hindi inaasahan ni Annalisa na makikilala niya si RJ, isang binata na nag-aaral ng engineering sa parehong universidad. Noong una, hindi niya pinapansin ang mga pagpaparamdam ni RJ. Palibhasay, abala si Annalisa sa pag-aaral at sa kanyang mga personal na problema. Hindi niya binibigyan ng pansin ang binata. Isang araw, habang naglalakad si Annalisa sa campus, biglang sumulpot si RJ mula sa likod. May hawak na isang maliit na kahon. Hi Annalisa, bati nito na mangiti sa labi. Mayroon akong dala para sa'yo. Tumingin si Annalisa kay RJ. Nagtaka kung ano ang laman ng kahon. Ano na naman ba yan, RJ? Tanong niya, kahit na may bahid ng curiosity sa kanyang boses. Bumungis-ngis si RJ at tinabot sa kanya ang kahon. Chocolate, pampatanggal ng pagod sa pag-aaral. Sabi nito na may kasamang kindat. Napakunot ng noo si Annalisa, ngunit tinanggap din ang kahon. Salamat, pero hindi mo naman kailangan gawin to. Sagot niya, habang iniisip kung ano ang motibo ng binata. Alam kong hindi ko kailangan, pero gusto kong tulungan ka, kahit sa simpleng paraan lang. Sagot ni RJ. Nakita kitang palaging pagod, at naisip ko, baka makatulong ito. Nabigla si Annalisa sa pagiging prangka ni RJ. Hindi niya inaasahan na may mag-aalala sa kanya ng ganito. Lalo na at mula sa isang taong hindi naman niya gaanong kilala. Salamat, ang tanging nasabi niya bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang klase. Sa mga sumunod na linggo, hindi tumigil si RJ sa pagpapakita ng kanyang interes kay Annalisa. Madalas niya itong samahan sa library kahit na hindi sila magkapareho ng kurso. Lagi niyang tinitiyak na may baon siya mga paboritong chocolate ni Annalisa at hindi ito makakaligtas sa kanilang mga simpleng pag-uusap. Alam mo RJ, isang araw habang nagbabasa ng libro si Annalisa sa ilalim ng puno sa campus, nilapitan siya ni RJ at inabutan ng tsokolate. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo lahat ng ito para sa akin.
Ngumiti si RJ. Umupo sa tabi niya at tumingin na diretso sa mga mata ni Annalisa. Ginagawa ko ito dahil gusto kitang pasayahin, kahit na alam kong maraming bagay ang nagpapahirap sa'yo. Sabi niya na puno ng sinseridad. Napalunok si Annalisa. Naramdaman niya may kakaiba sa mga sinasabi ni RJ. Hindi ito tulad ng mga simpleng biro at pang-aasar na ginagawa ng ibang lalaki. Ramdam niya ang sinseridad sa bawat salita ni RJ. Hindi ko pa rin alam kung ano ang sasabihin. Bulong niya, tila nahihiya sa kanyang nararamdaman. Hindi mo kailangang magsalita, sagot ni RJ. Nandito lang ako, handang makinig, kahit ano pa yan, Annalisa. Sa mga sumunod na pagkakataon, hindi na naiwasan ni Annalisa na unti-unting mahulog ang loob kay RJ. Hindi dahil sa mga tsokolate o mga simpleng usapan, kundi dahil naramdaman niya na may tunay na malasakit ang binata. Sa tuwing may problema siya sa kanyang pamilya, lagi niya nakikita si RJ na handang makinig, handang bigyan siya ng payo o kaya ay ngiti lamang na nagpapagaan sa kanyang loob. RJ, isang gabi habang sila'y magkasama sa isang maliit na kainan malapit sa universidad, naglakas loob si Annalisa na magsalita. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si RJ at hinawakan ang kamay ni Annalisa. Lagi lang ako nandito para sa'yo, Annalisa. Alam kong hindi madali ang sitwasyon mo, pero sana malaman mo na hindi ka nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Annalisa na kahit gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan, may isang tao siyang masasandalan. Unti-unting nawawala ang bigat ng kanyang mga problema dahil sa presensya ni RJ na naging kanyang takbuhan sa bawat hamon ng buhay. Sa paglipas ng mga buwan, lalong naging malapit sa Annalisa kay RJ. Bagaman nararamdaman niyang unti-unti na siyang nahuhulog sa binata, pinili niyang itago ang kanilang namumuong relasyon sa kanyang mga magulang. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpapaliwanag sa mga ito, lalo na at tiyak na tutol sila sa ideya ng pagkakaroon niya ng kasintahan habang nag-aaral pa siya. Sa kabila ng lahat, patuloy niyang tinatamasa ang bawat sandaling kasama si RJ. Nagiging mas masaya at magaan ang bawat araw dahil sa presensya nito. Isang araw, bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng isang bagyo. Sa mga oras na iyon, nasa universidad pa si Annalisa at wala siyang magawa kundi manatili sa loob ng campus dahil sa matinding pagbaha. Ang mga kalsada ay hindi madaanan at ang kanyang mga libro ay napakahalaga kaya naman hindi niya pwedeng hayaang mabasa ang mga ito. Habang nakaupo sa isang sulok ng campus, nagriring ang cellphone ni Annalisa. Pagtingin niya, nakita niyang si RJ ang tumatawag. Hello Annalisa, saan ka ngayon? Tanong ni RJ, halatang nag-aalala. Nandito ako sa campus, RJ. Hindi ako makauwi dahil sa baha at walang masakyan, lalo pa at umuulan. Baka mabasa ang mga libro ko. Sagot ni Annalisa, pilit na tinatago ang kanyang kaba. Hintayin mo ko dyan. Pupuntahan kita. Mabilis na tugon ni RJ. RJ, wag na. Baha na rin sa inyo at wala kang pasok ngayon. Baka maabala ka pa at saka delikado na rin. Pagpipigil ni Annalisa. Ngunit alam niyang hindi ito basta-basta susuko. Wala yun, Annalisa. Pupuntahan kita. Sandali lang. Matatag na sagot ni RJ bago binaba ang telepono. Makalipas ang halos isang oras, narinig ni Annalisa ang sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas ng gusali. Annalisa, nandito na ako! Si RJ, basang-basa na sa ulan, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang muka habang hawak-hawak ang isang payong at malaking plastic bag. Agad na tumakbo si Annalisa palabas, dala ang kanyang mga libro. RJ, ano ba? Sabi ko huwag ka nang pumunta. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam niya ang init sa kanyang puso dahil sa sakripisyong ginagawa ni RJ para sa kanya. Nandito na ako, diba? Sagot ni RJ na nagbigay ng malaking plastic para ipambalot sa mga libro ni Annalisa. Tara na, sumakay ka na sa likod ko para hindi ka na rin mabasa. Napalunok si Annalisa, tinitingnan ng buong pusong effort ni RJ. Alam niyang mahirap ang ginawa ng binata. Sumuong sa baha at ulan para lang sunduin siya. Walang ibang magagawa si Annalisa kundi tanggapin ang sakripisyo ni RJ. Tumalikod si RJ, binuksan ang payong
at inalalayan si Annalisa na sumampas sa likod niya. Hawak-hawak ang mga libro na nakabalot sa plastik. Habang sila ay naglalakad sa gitna ng ulan, naramdaman ni Annalisa ang init ng katawan ni RJ. Kahit pa sila ay basang-basa. Pinigil ni Annalisa ang kanyang sarili nang ngumiti. Ngunit hindi niya napigilang pabulong na magsalita. RJ, salamat ha. Alam mo, hindi ko alam kung paano ako magiging masaya sa mga oras na ganito kung wala ka. Huminto si RJ, tumingin kay Annalisa mula sa kanyang likod at ngumiti. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Ngumiti rin si Annalisa at sa unang pagkakataon, bumulong siya ng mga salitang matagal na niyang itinatanong sa kanyang sarili. RJ, pumapayag na ako na maging tayo. Nabigla si RJ, hindi inaasahan ang sinabi ni Annalisa. Tumigil siya ng bahagya, hinawakan na mahigpit ang kamay ni Annalisa at ngumiti ng mas malapad. Talaga, Annalisa? Sigurado ka ba? Tumango si Annalisa, tila nawala ang lahat ng kaba sa kanyang puso. Oo, sigurado ako. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. At sa gitna ng ulan at baha, habang sila'y naglalakad pa uwi, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Annalisa. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagsusumikap na harapin ang mga hamon ng buhay, kasama ang taong handang sumuong sa lahat ng unos kasama siya. Lumipas ang mga buwan at lalo naging matatag ang relasyon ni Annalisa at RJ. Sa kabila ng mga lihim at pag-iwas sa mga mata ng kanyang mga magulang, naging sandalan ni Annalisa si RJ sa bawat hamon na kinakaharap niya sa kolehiyo. Hindi lang sa mga pag-aaral, kundi pati na rin sa mga pagkakataong tila nawawalan siya ng lakas ng loob. Nariyan si RJ upang palakasin siya at magbigay ng suporta. Ipinakilala pa siya ni RJ sa mga magulang nito at laking tuwa ni Annalisa nang buong pusong tanggapin siya ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, noong ika-4 na taon na ni Annalisa sa kolehiyo, ilang buwan bago siya graduate, nalaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon. Isang kapitbahay ang nakakita kay RJ na hinahatid si Annalisa malapit sa kanilang bahay at agad na ipinamalita ito. Pagdating ni Annalisa sa kanilang bahay, ramdam niya agad ang tensyon sa loob. Nakaupo ang kanyang ama na si Mang Renato sa hapagkainan, habang ang kanyang ina, si Aling Marta, ay nakatayo sa tabing nito. Parehong nakakunot ang noo. Hindi pa man siya nakakapagsalita, sumabog na ang galit ng kanyang ama. Annalisa, anong kabalbalan to? May nobyo ka pala at hindi mo man lang sinabi sa amin? Galit na tanong ni Mang Renato. Halos sumabog ang boses sa tindi ng galit. Napatigil si Annalisa, naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Itay, inay, hindi ko po sinasadya na itago sa inyo. Pero mahal ko po si RJ. Mihinang sagot ni Annalisa, halos pabulong ngunit puno ng sinseridad. RJ? Yung anak nila Teresa na engineer? Singit ni Aling Marta. Ang boses nito'y nagtataglay ng pagdududa. At kailan mo pa ito itinago sa amin? Kaya ka pala palaging abala at palaging wala sa bahay. Pinilit ni Annalisa na ipaliwanag ang kanyang damdamin. Inay, tay, mahal ko po siya. Hindi ko po gustong itago sa inyo. Pero alam ko pong hindi niyo po ito matatanggap. At tama ka. Biglang putol ni Mang Renato. Tumayo ito mula sa upuan at naglakad palapit kay Annalisa. Simula pa lang, kami ang nagdesisyon ng para sa'yo. Kami ang nagpalaki sa'yo, nagbigay ng edukasyon at ito ang isusukli mo. Isang relasyon na magpapabagsak sa lahat ng pinaghirapan natin. Napaiyak si Annalisa. Pero hindi niyo po ko tinatanong kung ano ba talaga ang gusto ko. Palagi na lang po kayo nagdidikta kung anong dapat kong gawin. Hindi ba't may karapatan din po ako magdesisyon para sa sarili kong kaligayahan? Biglang tumunog ang palad ni Aling Marta sa mukha ni Annalisa. Isang sampal na punong-puno ng galit at pagkabigo. Paano mo nasisikmura na sumagot sa amin ng ganyan? Wala kang utang na loob! Napaiyak si Annalisa. Hawak ang pisngi niya sumasakit. Inay, itay, pasensya na po. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magpanggap na okay lang ang lahat. Na sinusunod ko ang lahat ng gusto nyo, kahit nalabag na sa loob ko. Sa puntong iyon, si Mang Renato ay tila nawalan ng pasensya. Kung talagang gusto mong sumuway sa amin, Annalisa, lumayas ka na.
Umalis ka sa pamamahay na ito. Wala kang karapatan dito kung hindi mo susundin ang kagustuhan namin. Nagmakaawa si Annalisa, halos lumuhod sa harap ng kanyang mga magulang. Itay, Nay, wag po. Pagod na po ko. Hindi ko kayang talikuran si RJ. Pero mahal ko rin po kayo. Paano ko po gagawin ito? Napuno ng kalungkutan ang boses ni Mang Renato. May isang pagpipilian ka, Annalisa. Iwanan mo si RJ at magiging maayos ang lahat. Pero kung ipagpapatuloy mo ang relasyon na yan, umalis ka na rito at huwag kang aasa ng tulong mula sa amin. Napasalampak si Annalisa sa sahig. Ang puso ay tila dinudurog ng mga salita ng kanyang ama. Alam niyang mabigat ang desisyon sa harap niya at wala siyang magawa kundi ang umakyat sa kanyang kwarto. Sa bawat hakbang papunta sa kanyang kwarto, pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang kanyang mga paa. Tila bawat hakbang ay nagdadala ng higit pang pasakit. Sa loob ng kanyang kwarto, pinilit na Annalisa na mag-isip. Paano na? Paano ko pipiliin? Tanong niya sa sarili. Ang mga luha ay bumabagsak sa bawat salitang kanyang binibigkas. Kung pipiliin ko si RJ, mawawala sa akin ang lahat. Ang aking pamilya, ang aking edukasyon, ang lahat ng pangarap ko. Pero kung susundin ko ang mga magulang ko, mawawala sa akin si RJ. Ang tanging taong nagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Humiga si Annalisa sa kanyang kama. Hawak ang unan na tila ba ito ang tanging makakaintindi sa bigat ng kanyang kalooban. Bakit kailangan kong pumili? Bakit hindi pwedeng pareho na lang ang meron ako? Bakit kailangan lagi may nasasaktan? Habang sumisikip ang kanyang dibdib sa hirap ng sitwasyon, naramdaman ni Annalisa ang isang matinding pangangailangan na magdesisyon. Ngunit paano nga ba siya pipili? Paano nga ba niya haharapin ang isang sitwasyong wala siyang makikitang masaya o tamang desisyon? Sa kanyang pag-iisa, binabalot ng dilim ang kanyang mundo at ang kanyang puso ay tila nagiging labanan ng kanyang mga pangarap at pagmamahal. Kinabukasan, buong bigat ng damdamin na hinarap ni Annalisa si RJ. Sa isang tahimik na sulok ng kanilang universidad, malayo sa mga mata ng iba, nagtipon si Annalisa ng lakas ng loob upang sabihin ang isang bagay na alam niyang magbibigay ng sakit hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay RJ. RJ, nagsimula si Annalisa, halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol sa atin. Napatitig si RJ sa kanya. Agad na naramdaman ang lungkot sa tono ng kanyang boses. Ano yun, Annalisa? May problema ba? Huminga ng malalim si Annalisa. Hinahawakan ng mga kamay ni RJ na tila ito ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang init ng mga ito. Alam mo naman ang sitwasyon ko sa bahay, di ba? Nahuli tayo ng mga magulang ko kahapon. At ayaw nila sa relasyon natin. Pinapili nila ako. Halatang nag-aalala si RJ, ngunit pinipilit na maging kalmado. Anong ibig mo sabihin? Anong pagpipilian? Pinapili nila ako. Kung itutuloy ko ang relasyon natin, o kung itutuloy ko ang pag-aaral ko at manatili sa bahay nila. Sabi nila, kung magpapatuloy tayo, kailangan ko umalis sa bahay at hindi na nila ako tutulungan sa pag-aaral. Sagot ni Annalisa, halos humihikbi na. Tahimik na pinakiramdaman ni RJ ang sitwasyon. Iniisip kung paano ito haharapin. Annalisa, ano ang gusto mong gawin? Tanong niya, bagamat alam niya may takot at lungkot sa puso niya. RJ, naisip ko, baka mas mabuti ko maghiwalay muna tayo. Pansamantala lang, habang nag-aaral pa ako. Maghintay ka lang na makatapos ako. Nabumukod ako. Hindi ko kaya mawala ang suporta ng mga magulang ko sa pag-aaral. Sagot ni Annalisa, ngunit ang bawat salitang binibitawan ay parang punyal na tinutusok ang kanyang puso. Napabuntong hininga si RJ. Inalayo ang mga kamay mula kay Annalisa at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Annalisa, naiintindihan ko ang sitwasyon mo, pero ayaw kong itago ang relasyon natin sa mundo. Ayaw kong magpanggap na hindi kita mahal. Kung titigil tayo ngayon, ibig ba sabihin nun ay handa kang talikuran ako? Nanginginig ang boses ni Annalisa. RJ, hindi naman kita tinatalikuran. Mahal kita, pero hindi ko kaya ngayon.
Kung ganoon, sagot ni RJ, may halong lungkot at determinasyon sa kanyang tinig. Mas mabuting itigil na natin ito ng buo. Hindi ko kaya maghintay. Kung ang ibig sabihin nun ay itatago mo ko. Hindi kita pipilitin. Pero kung hindi mo ko kayang ipaglaban ngayon, baka mas mabuting hayaan na lang muna natin ang isa't isa. Kung magkita man tayo sa hinaharap at pareho pa rin ang nararamdaman natin, baka pwede pa. Pero sa ngayon, hindi na natapos ni RJ ang kanyang sasabihin dahil sa mga luhang bumagsak na mula sa mga mata ni Annalisa. Tumalikod siya, hindi na nagawang magsalita pa. Alam niyang tama si RJ, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay tila hindi kayang buhusan ng paliwanag. Pag-uwi na Annalisa, labis sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang bawat hakbang papunta sa kanilang bahay ay parang isang mabigat na responsibilidad na kailangan niyang akuin. Pagkapasok niya, sinalubong siya ng kanyang ina. Ano Annalisa, nakipaghiwalay ka na ba? Malamig na tanong ni Aling Marta. Tila ba wala itong pakialam sa emosyon ng anak. Walang ibang nagawa si Annalisa kundi ang tumango. Ang mga luha ay hindi mapigilan. Opo inay, naghiwalay na kami ni RJ. Walang nakitang simpatya sa mukha ng kanyang ina at maging ang kanyang ama ay tila walang pakiramdam. Buti naman, sabi ni Mang Renato. Hindi ka na mawawalan ng focus sa pag-aaral. Hindi na sumagot si Annalisa. Diretso siyang umakyat sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto at sumalampak sa kanyang kama. Humigpit ang kanyang hawak sa kanyang unan habang tahimik siyang humahagulgol. Pakiramdam niya'y nag-iisa siya sa mundo. Walang nakakaramdam ng sakit na pinagdaraanan niya. Sa kanyang isipan, patuloy na bumabalik ang mga salitang binitawan ni RJ. Kung hindi mo ko kayang ipaglaban ngayon, baka mas mabuting hayaan na lang muna natin ang isa't isa. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano nga ba ang tamang desisyon. Pero sa mga oras na iyon, hindi na mahalaga kung ano ang tama o mali. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding sakit ng pagkawala. Lumipas sa mga buwan at nagpatuloy si Annalisa sa kanyang pag-aaral. Bagaman matagumpay niya natapos ang kanyang kurso, hindi naging madali ang mga natitirang araw niya sa universidad. Madalas niyang nakakasalubong si RJ, ngunit parehas silang umiiwas sa isa't isa. Wala na ang mga ngiti na dati palaging bumabalot sa kanilang mga muka tuwing sila'y nagkikita. Ang kanilang dating masayang samahan ay napalitan ng tahimik na pagdaan sa mga corridors na puno ng kalungkutan at panghihinayang. Sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ni Annalisa na graduate na may mataas na marka. Isang malaking tagumpay na sana ay kanyang ipagdiriwang, ngunit tila may kakulangan sa kanyang puso. Sa araw ng kanyang graduation, habang nag-aabot ang diploma sa kanya, ang mga guro, napatingin siya sa mga upuan kung saan madalas silang magkasama ni RJ. Nakita niya ang kanyang mga magulang na masayang masaya, ngunit hindi na niya magawang magalak ng tulad ng dati. Pagkatapos ng graduation, agad na nagplano ang kanyang mga magulang para sa kanyang hinaharap. Annalisa, nakipag-usap na kami sa tita Linda mo. May trabaho na siyang nahanap para sa'yo sa ibang bansa. Sabi ni Aling Marta habang abala sila nag-aayos ng mga papeles sa kanilang bahay. Mas malaki ang kikitain mo doon kaysa dito at mas mabilis ka makakatulong sa amin. Hindi na nagawa pang magreklamo ni Annalisa. Alam niyang mula pa lang sa simula, ito na ang plano ng kanyang mga magulang. Ang magtrabaho siya sa ibang bansa upang matulungan sila sa pag-ahon sa buhay. Bagaman may bahagi ng kanyang puso na nais manatili at subukang ipagpatuloy ang kanyang buhay dito, alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang kagustuhan nila. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa airport, habang naghihintay ng kanyang flight, hindi napigilan ni Annalisa ang pakiramdam ng kawalan at pangungulila. Sa kabila ng lahat na nangyari, umaasa pa rin siyang darating si RJ. Baka sakaling malaman nito ang kanyang pag-alis at biglang sumulpot upang magpaalam. Ngunit alam din ni Annalisa na walang paraan para malaman ito ni RJ. Wala itong ideya na aalis na siya ng bansa. Habang papalapit ang oras ng kanyang flight, pinilit ni Annalisa na wag umasa. Hindi siya darating. Bulong niya sa sarili. Pilit na itinatago ang kanyang lungkot. Hindi niya alam. Nang tawagin na ang kanyang flight, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa gate. Dala ang mabigat na kalooban. Habang iniiskan ng security ang kanyang boarding pass, hindi mapigilan ni Annalisa na muling tumingin sa paligid.
umaasa pa rin, kahit alam niyang walang dahilan para gawin ito. Wala si RJ at wala nang naghintay pa sa kanya maliban sa kanyang kinabukasan na puno ng mga planong hindi niya ginusto. Nang pumasok na siya sa loob ng eroplano at umupo sa kanyang upuan, nagpilit siyang ngumiti habang tinitingnan ang mga bagong kakilala. Ngunit ang bigat ng kanyang puso ay nagpatuloy na bumabalot sa kanya. Habang naghihintay na lumipad ang eroplano, naramdaman niya ang mga luhang hindi niya na mapigilan. Tila ba sumabog ang lahat ng kanyang pinipigilan nang umangat ang eroplano mula sa lupa. At habang papalayo siya sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kilala niya, doon na tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. RJ, kung alam mo lang, bulong ni Annalisa sa sarili habang pinupunasan ang mga luhang walang tigil na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Kung alam mo lang kung gaano kasakit na iwan ka at kung paano ako umaasa na sana ay dumating ka para lang makita kita ulit bago ko umalis. Sa puntong iyon, alam ni Annalisa na kailangan niyang tanggapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na malayo sa kanyang mga pangarap, sa mga taong mahal niya at sa taong naging bahagi ng kanyang puso. Ngunit kahit gaano man kahirap, pinilit niyang yakapin ang katotohanan na wala nang babalikan. Lumipad siya patungo sa isang hindi sigurado at malayong landas. Dala ang bigat ng mga pangarap na minsang nabuo ngunit hindi na matutupad. Sa Amerika, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Annalisa. Sa tulong ng kanyang tita Linda, agad siyang nakahanap ng trabaho bilang isang nurse sa isang malaking ospital. Bagaman masaya si Annalisa na nakapasok siya sa trabaho, hindi naging madali ang kanyang mga unang linggo. Isang araw, habang abala si Annalisa sa pag-aasikaso ng mga gamot para sa kanyang mga pasyente, isang matandang pasyente ang sumigaw mula sa kanyang kama. "Nurse! I asked for my pain medication an hour ago. What's taking you so long?" Galit na tanong ng pasyente, halatang naiinis. Agad na nagmadali si Annalisa, dala ang mga gamot at pilit na ngumiti sa pasyente. "Sorry po. Sorry. I come now." Sagot niya, naramdaman ang kanyang kaba habang iniabot ang gamot. "Your English is terrible. How can you work here if you can't even speak properly?" Patuloy na reklamo ng pasyente. Napalunok si Annalisa. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. I learn more. Please take medicine now." Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pumunta si Annalisa sa break room para magpahinga. Sa kanyang pagpasok, narinig niya ang dalawang kasamahan na nag-uusap. "Did you hear about the new nurse from the Philippines? Poor girl, she can't even speak English properly." Sabi ng isa habang tumatawa. "Yeah, it's embarrassing. I don't know how she's going to survive here." Sagot ng isa pa, sabay tawa rin. Pakiramdam ni Annalisa ay nanliit siya sa kanyang narinig. Alam niyang kailangan niya magpakatatag, pero ang sakit ng mga salitang iyon ay bumabalot sa kanya. Kaya pala ganito si Tita Linda. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Sa dami ng pressure at mga taong hindi nakakaintindi, wala kang choice kundi maging matapang. Pag-uwi sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Linda. "Kamusta ang araw mo?" Tanong nito habang naghahanda ng hapunan. Napabuntong hininga si Annalisa. Inilapag ang kanyang bag sa mesa. "Okay naman po, tita. Pero parang ang dami pong galit sa akin." Tumango si Tita Linda. Alam na alam ang pinagdaraanan ni Annalisa. "Ganyan talaga, Annalisa. Hindi madaling makibagay dito. Kailangan mong maging matapang. Hindi pwede ang mahina ang loob. Dito, kapag pinakita mo natatakot ka, lalo ka nilang aapakan." "Pero tita, ang hirap po. Parang ang daming mali sa akin." Sagot ni Annalisa, halos humihikbi na. Lumapit si Linda at hinawakan ang kamay ni Annalisa. "Alam ko mahirap talaga, pero kaya mo yan. Nagsimula rin ako sa ganyan at tingnan mo kung nasa na ako ngayon. Kailangan mo lang matutunan kung paano maging matapang." Niyakap ni Annalisa ang kanyang tita. Nararamdaman ang pagmamahal at suporta nito. "Salamat po, tita. I'll try to be strong." Sagot niya, pilit na ngumiti.
Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago si Annalisa. Sa bawat galit na pasyente, sinubukan niya magpakalma. "Please, I do my best. Just give me time." Sasabihin niya habang pilit na itinatama ang kanyang Ingles. Natutunan din niyang harapin ang kanyang mga kasamahan. Isang beses, habang nagkakaroon ng meeting, isang katrabaho ang nagtanong tungkol sa kanyang gawain. "So Annalisa, do you think you can handle the night shift?" Tanong ng isang mataray na nurse na kilala sa pagiging bossy. Napatingin si Annalisa sa kanya at sa halip na matakot, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Yes, I can. I will do it well." Sagot niya, diretso at matatag. Pagkatapos ng meeting, lumapit ang mataray na nurse kay Annalisa. "I see. You're getting tougher. Good for you." Sabi nito na bahagyang ngiti. Ngumiti si Annalisa at sa loob-loob niya, naramdaman niya ang kakaibang lakas na hindi niya naramdaman noon. Baka ito yung ibig sabihin ni Tita Linda. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko matutunan kung paano maging matapang para hindi na ako apihin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging palaban si Annalisa. Hindi na siya takot magsalita kapag may mali. At natutunan niya ipagtanggol ang sarili sa mga sitwasyon na dati ay kinatatakot niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, unti-unti na niyang nauunawaan ang dahilan kung bakit naging ganoon na lamang katapang si Tita Linda. At sa kanyang puso, alam ni Annalisa na kahit malayo siya sa kanyang mga pangarap sa Pilipinas, natututo siyang tumayo sa sariling paa. Isang leksyon na dadalhin niya habang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nasanay si Annalisa sa buhay sa Amerika. Sa simula, ang lahat ng kanyang kinikita ay ipinapadala niya sa Pilipinas para makatulong sa kanyang pamilya. Bagaman mahirap, tiniis niya ang lahat ng ito. Alam niyang ito ang inaasahan ng kanyang mga magulang mula sa kanya. Halos wala siyang naitatabing pera para sa kanyang sarili. Ngunit mabuti na lamang at ang Tita Linda niya ang sumasalo sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Ang pagkain, ang tirahan, lahat ng iyon ay mula sa kabutihan ng kanyang tita. "Salamat talaga tita, sa lahat ng tulong mo," sabi ni Annalisa isang gabi habang sila ay sabay na kumakain ng hapunan. "Kung wala ka tita, hindi ko alam kung paano ko malalagpasan ang lahat ng to." Ngumiti si Linda, inabot ang kamay ng pamangkin. "Huwag kang mag-alala Annalisa, ako ang tumayong ina mo dito at kahit kailan, hindi kita pababayaan. Pero sana, magtira ka rin para sa sarili mo. Hindi naman kailangan lahat ng kinikita mo ay ipadala sa Pilipinas." "Alam ko tita, pero parang obligasyon ko yun sa kanila. Sa wakas kaya ko na rin magtabi ng kaunti para sa sarili ko." Sagot ni Annalisa habang iniisip kung paano nga ba siya nakarating sa puntong ito. Sa loob ng 5 taon, dahan-dahang nagbago ang buhay ni Annalisa. Unti-unti, natuto siya makipagsabayan sa kultura at takbo ng buhay sa Amerika. Nagawa niyang paghusayin ang kanyang trabaho at dahil dito, tumaas din ang kanyang sweldo. Umaabot na sa $100 ang naitatabi niya kada buwan. Isang malaking bagay para sa kanya na noong una ay halos walang naipon. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, madalas pa rin niyang naiisip si RJ. Sa mga unang taon, bawat gabi, bumabalik sa kanyang alaala ang mga masasayang sandali na magkasama sila, ang mga pangarap na minsan nilang binuo, at ang sakit ng kanilang paghihiwalay. Madalas niyang tanungin ang sarili. Ano na kaya ang nangyari kay RJ? May nararamdaman pa kaya siya para sa akin? Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nang natatabunan ang mga alaala ni RJ. Napuno na ang buhay ni Annalisa ng mga bagong karanasan, ng mga bagong kaibigan at ng mga bagong hamon na kinailangan niyang harapin. Ang ideya na magiging sila pang muli ni RJ ay unti-unti na naglaho sa kanyang isipan, tulad ng isang lumang pangarap na napalitan ng mga bagong layunin. Siguro tama na rin to. Bulong ni Annalisa sa kanyang sarili isang gabi habang nakatingin sa kanyang naipong pera sa bank account. Baka kailangan ko na bitawan ang nakaraan at magpatuloy na sa hinaharap. Paggaman may pahid ng pangungulila sa kanyang puso, alam ni Annalisa na nagbago na ang kanyang buhay. Natutunan na niyang tanggapin ang mga bagay na hindi na mababalik. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutunan kung paano maging masaya kahit na mag-isa.
Isang gabi, habang nagpapahinga si Annalisa sa kanyang maliit na apartment, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina na naka-flash sa screen. May halong kaba at pagtataka ang naramdaman ni Annalisa dahil hindi madalas tumawag ang kanyang mga magulang, maliban na lang kung may importante silang kailangan. "Hello, Inay?" Sagot ni Annalisa. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. "Annalisa, may kailangan tayo pag-usapan ng itay mo." Agad na sabi ng kanyang ina, walang palikoy-likoy. "Kailangan namin ng pera." Nagulat si Annalisa. "Magkano po ang kailangan ninyo? Para saan po?" Tanong niya, bagamat ramdam niya na may mas malaki itong hinihingi kaysa sa kanyang inaasahan. 20 milyon anak, may nagbebenta ng lupa dito. Maganda ang lokasyon at sakto ito para pagtayuan natin ng bahay na parang sa mga nakikita namin sa YouTube. Sabi ni Aling Marta, walang bakas ng pag-aalangan sa kanyang boses. 20 milyon? Ulit ni Annalisa, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Inay, bakit po kailangan ng ganong kalaking halaga?" "Gusto rin namin bumili ng sasakyan, anak. At palakihin pa ang tindahan para mas kumita tayo. Naiinggit na kami sa mga bahay na nakikita namin sa mga vlogger. Kailangan na nating umasenso." Sagot ni Mang Renato, sumabat sa usapan mula sa background. Napabuntong hininga si Annalisa. Hawak-hawak ang kanyang noo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang hinihingi ng kanyang mga magulang. "Inay, itay, 15 milyon lang po ang naipon ko dito. At hindi ko pwedeng ibigay lahat yon. Pwede ko po kayong padalhan ng 10 milyon. Yun lang po ang kaya ko ngayon." Biglang tumahimik sa kabilang linya. Alam ni Annalisa na hindi iyon ang sagot na gustong marinig ng kanyang mga magulang. "Anak, kulang yun. Paano natin mabibili lahat ng kailangan kung 10 milyon lang ay papadala mo?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. "Pasensya na po, Nay. Pero hindi ko po kayang ibigay ang lahat. Kailangan ko rin po magtira para sa sarili ko. 10 milyon lang po ang meron ako ngayon." Mariing sagot ni Annalisa. Pilit na itinatago ang kanyang damdamin. "Annalisa, napakadamot mo naman. Wala ka na bang pakialam sa amin?" Biglang sabat ni Mang Renato, halatang nagagalit. Pinilit ni Annalisa na maging matatag. "Inay, tay, 10 milyon lang po talaga ang kaya ko ngayon. Ipapadala ko na po agad dyan. Pero sana maintindihan nyo." Nagkaroon ng maikling katahimikan bago muling nagsalita si Aling Marta. "O sige, padala mo na lang agad," sabi nito. Ngunit halatang may bakas ng pagkadismaya sa kanyang boses. Hindi man lang nagpasalamat ang kanyang ina bago ibinaba ang tawag. Naiwan si Annalisa na nakatingin sa telepono, labis na nalulungkot. Walang salamat na narinig mula sa kanyang mga magulang, kahit ang ibibigay niya ay isang malaking halaga pa rin. Napabuntong hininga siya habang pilit na inuunawa ang kanilang kalagayan. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot sa kanyang puso. Ganito na ba talaga ang turing nila sa akin? Pera na lang ba ang halaga ko para sa kanila? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napupuno ng luha. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, alam ni Annalisa na tama ang kanyang desisyon. Hindi siya pwedeng magbigay ng lahat at iwanan ang sarili niyang kinabukasan sa alanganin. Ngunit sa puntong iyon, ramdam niyang napakalayo na ng loob ng kanyang mga magulang sa kanya. At iyon ang pinakamasakit na katotohanan na kanyang natanggap. Lumipas sa mga buwan at sa bawat pag-uusap ni Annalisa sa kanyang mga magulang, palaging mabilis ang kanilang mga sagot tungkol sa bagong bahay. Okay lang, maayos naman, at huwag kang mag-alala. Ang mga parati nilang sinasabi. Dahil abala si Annalisa sa kanyang trabaho at mga responsibilidad sa Amerika, hindi na niya masyadong inusisa pa ang kanilang mga sagot. Sa isip niya, baka naman talagang ayos ang lahat, kaya't hindi na siya nag-aalala. Isang araw, habang nag-aalmusal, tinanong siya ni Tita Linda. "Annalisa, gusto mo bang sumama sa akin pauwi ng Pilipinas? May reunion ng mga kaklase ko noong high school, kaya uuwi ako sa bansa natin." Nagulat si Annalisa sa alok, ngunit agad din siya napangiti. "Talaga, tita? Gusto ko po. Pwede ko na rin makita ang bagong bahay namin." "Sige, mag-ayos ka na. Mag-book tayo ng flight mamaya," sagot ni Linda habang tinatapik
ang kamay ni Annalisa. Sa kanilang pag-uwi, naghiwalay sila sa airport sa Manila. Si Linda ay pupunta sa reunion ng kanyang mga kaklase, habang si Annalisa naman ay dumiretso sa kanilang probinsya. Buong biyahe, excited si Annalisa na makita ang kanilang bahay. Iniisip niya mga posibleng pagbabago. Baka malaki na ang kanilang bahay at maganda na ang kanilang buhay. Pagdating na Annalisa sa kanilang bahay, agad siya natigilan. Walang nagbago. Ang parehong bahay na iniwan niya 5 taon na ang nakalilipas ay nandoon pa rin. Tanging ang mga gamit na ipinadala niya mula sa Amerika ang bago. Pero ang bahay mismo, wala ni katiting na pagbabago. Pumasok si Annalisa sa loob. Dala ang malaking katanungan sa kanyang isipan. Nay! Tay! Tawag niya. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Lumabas sa kanyang mga magulang mula sa kusina. Halatang nagulat sa biglaang pagdating ni Annalisa. Anak, bakit hindi ka man nagpasabi na uuwi ka? Tanong ni Aling Marta. Ang boses ay halatang kinakabahan. Hindi na po ako nakapagsabi. Pero ano po nangyari dito? Bakit walang nagbago sa bahay? Nasaan po ang pinadala kong pera para sa bahay at lupa? Tanong ni Annalisa. Halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang, halatang nag-aalangan sa kanilang sagot. Anak, nagsimula si Mang Renato. Natalo namin yung 10 milyon sa sugal. Parang biglang gumuho ang mundo ni Annalisa sa kanyang narinig. Ano pong sinabi ninyo? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Natalo namin anak. Kulang kasi ang pera na pinadala mo para makabili ng lupa at makapagpatayo ng bahay. Kaya naisip namin na ipangsugal ang pera para madoble. Pero natalo namin lahat. Paliwanag ni Aling Marta. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi na napigilan ni Annalisa ang kanyang galit. Paano niyo nagawa yun? Pinagkatiwalaan ko kayo. Para saan lahat ang sakripisyo ko sa Amerika kung ganito lang pala ang gagawin ninyo? Umiiyak na si Annalisa habang sinasabi ang mga ito. Ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdadaanan ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Hindi makasagot ang kanyang mga magulang at sa halip, galit na tumayo si Mang Renato. Kung hindi mo kayang tanggapin ang nangyari, mas mabuti pang umalis ka na lang dito. Sigaw niya. Pilit na tinatakpan ang kanilang pagkukulang sa galit. Lumabas si Annalisa ng bahay. Halos hindi na makita ang daan dahil sa kanyang mga luha sa mata. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ito ang sasalubong sa kanya. Pagbalik niya sa Manila, agad siyang tumawag sa kanyang tita Linda. Tita, nandito na po ako sa Manila. Sabi ni Annalisa habang humihikbi. Annalisa, ano nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Nag-aalalang tanong ni Linda. Tita, wala pong nagbago sa bahay namin. Natalo po nila ang perang pinadala ko sa sugal. Sagot ni Annalisa. Hindi na kayang pigilan pa ang kanyang mga hikbi. Anak, pumunta ka na lang dito sa hotel kung saan ako tumutuloy. Hihintayin kita. Sabi ni Linda na halatang pinipilit na maging kalmado para kay Annalisa. Nang makarating si Annalisa sa hotel, agad siyang niyakap ni Linda. Nandito ako, Annalisa. Hindi kita pababayaan. Hayaan mo sila magtanda sa kanilang pagkakamali. Sabi ni Linda habang pinapatahan ang kanyang pamangkin. Habang nakayakap sa kanyang tita, naramdaman ni Annalisa ang bigat ng lahat ng nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman din niya ang pagmamahal at suporta ni Linda. Isang bagay na kailangan niyang panghawakan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Lumipas sa mga araw at tuluyang nawala ng komunikasyon si Annalisa sa kanyang mga magulang. Bagaman patuloy sila nagpapadala ng mga mensahe, mga una ay nagtatanong kung bakit hindi siya nagpaparamdam at kalaunan ay humihingi ng laman ng pera. Hindi ito pinansin ni Annalisa. Ramdam niya ang puot at pagkadismaya dahil sa hindi man lang siya narinig ang mga ito ng kahit isang sorry sa lahat ng nangyari. Sa bawat mensaheng natatanggap niya, lalo lamang tumitindi ang kanyang pasya na putulin na ang kontrol ng kanyang mga magulang sa kanyang buhay. Isang araw, habang abala sa trabaho, nakatanggap si Annalisa ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin niya ito, isang boses mula sa kabilang linya ang nagpakilala. Hello ma'am,
Staff po ako ng barangay dito sa San Pablo sa probinsya po ninyo. Pinapatawag po kayo rito. May reklamo po kasi sa inyo ang inyong mga magulang. Nagulat si Annalisa at agad na nadama ang galit na muli na naman bumabalot sa kanya. Ano po ang reklamo nila? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sinabi po nila na hindi kayo nagpapadala ng pera at hindi raw po kayo nagpaparamdam sa loob ng ilang araw, sabi nila. Sagot ng barangay staff, halatang nag-aalangan sa bigat ng sitwasyon. Kinabukasan, dumalo si Annalisa sa barangay kasama ang kanyang tita Linda. Pagdating nila sa barangay hall, sinalubong sila ng mga opisyal at agad na dinala sa isang maliit na silid kung saan naghihintay na ang kanyang mga magulang. Halata ang pagkabigla sa mukha ng mga ito nang makita siya. Ayan, dumating din ang anak namin, sabi ni Mang Renato, halatang galit na galit. Hindi man lang nagparamdam ng ilang araw at hindi na nagpapadala ng pera. Paano na kami? Wala na kaming ipon. Sumiglab ang galit sa loob ni Annalisa. Saan po kayo nakakakuha ng kapal na muka para ipabarangay ako? Tanong niya, hindi na napigilang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Anak, kailangan namin ng pera. Obligasyon mo yan bilang anak. Sagot ni Aling Marta. Pilit na ipinagtatanggol ang kanilang ginawa. Ngunit bago pa makapagsalita muli ang kanyang mga magulang, sumabat na si Linda. Obligasyon? Obligasyon na ba ang tinatawag ngayon ang pagkuha ng pera na pinaghirapan ng anak ninyo? Hindi nyo ba naiisip ang mga sakripisyo na ginawa niya? Hindi na napigilan ni Annalisa ang kanyang mga damdamin. Simula pa lang, kayo na nagdidikta ng lahat ng gusto niyo sa buhay ko. Hindi ko gustong mag-nursing, pero pinilit niyo ako. Hindi ko gustong makipaghiwalay kay RJ, pero pinilit niyo ako. Pinadala niyo ako sa ibang bansa dahil gusto niyo makinabang sa pinaghirapan ko. At ngayon, matapos ninyong isugal ang pera na pinadala ko, ako pa ang masama? Napatingin sa kanila ang mga opisyal ng barangay. Halatang nabigla sa mga pinakawalang salita ni Annalisa. Bago pa makapagsalita muli ang kanyang ama, pinigilan siya ng isang opisyal. Tama na po muna, kalma lang tayo. Sabi ng opisyal, pilit na binabalik ang kaayusan. Gusto po namin gumawa ng kasunduan tungkol sa pagpapadala ni Annalisa ng pera, sabi ni Mang Renato, halatang nagagalit na muli. Hindi na po, mariing sagot ni Annalisa. Hindi na ako magpapakontrol sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko, pero hindi nyo man lang ako binigyan ng respeto bilang anak. Tama na po. Sumang-ayon si Linda at maging ang barangay. Hindi po obligasyon ng anak na suportahan ng mga magulang kung ang suporta ay hindi naman ginagamit na maayos, sabi ng isa sa mga opisyal. Sa huli, pinaalis na lamang ng barangay ang magkabilang panig. Habang palabas si Annalisa at ang kanyang tita mula sa barangay hall, ramdam ni Annalisa ang bigat ng pasyang ginawa niya. Ngunit alam niya na ito ang tama. Pagod na siya magpakontrol at magpatawad sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanya. Pagdating nila sa hotel, niyakap ni Tita Linda si Annalisa. Nandito lang ako anak, magpahinga ka na. Ginawa mo na ang lahat ng kaya mo. Napaluha si Annalisa, ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na siya magpapadala sa mga kagustuhan ng kanyang mga magulang. Salamat po tita. Kailangan ko na rin simulan ang buhay ko para sa sarili ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Annalisa ang isang kakaibang kalayaan. Isang kalayaan na matagal na niyang hinahangad mula sa mga tanikala ng kontrol at panggigipit. Sa kabila ng sakit, alam niyang ito ang simula ng kanyang tunay na paghilom. Sa pananatili ni Annalisa sa Pilipinas, naging mapanuri siya sa kanyang buhay at sa mga taong minsan niyang nakasama. Habang tumitingin siya sa Facebook, isa-isang tiningnan ni Annalisa ang mga profile ng kanyang mga kaibigan. Nakita niya na karamihan sa kanila ay may maayos ang buhay, may mga sariling pamilya, matagumpay sa kanilang mga karera at mukhang masaya. Subalit ang pinakamabigat na balita ay nang malaman niyang mayroon na ring asawa si RJ. Sa mga larawan, kitang-kita ang saya sa mukha ng dating kasintahan, kasama ang kanyang bagong pamilya. Hindi mapigilan ni Annalisa ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa kabila ng mga pagsubok at mga desisyong ginawa niya sa nakaraan, tila isang patunay ang mga larawan ni RJ na tuluyan ng napalitan ang kanilang mga alaala. Subalit sa halip na magpatalo sa lungkot,
Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tapos na yun, bulong niya sa sarili. Kailangan ko na magpatuloy. Agad niyang tinawagan ang kanyang tita Linda at sinabing mauuna na siyang bumalik sa Amerika. Tita, wala naman na akong dahilan para manatili pa rito. Mas mabuti pang bumalik na ako. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Sumang-ayon si Linda. Oo anak, ingat ka. At tandaan mo, nandito lang ako. Susunod din ako matapos ang pagkikita namin ng mga kaibigan ko. Pagbalik ni Annalisa sa Amerika, itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa kanyang trabaho. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti niyang napagaling ang sugat sa kanyang puso. Habang abala sa kanyang trabaho bilang nurse, nagsimula siyang kumuha ng kursong education sa isang universidad. Sa pagkakataong ito, sinunod niya ang kanyang sariling pangarap. Hindi na ang mga kagustuhan ng iba. Nararamdaman niya ang kakaibang kalayaan. Isang kalayaan na matagal niyang hinanap, ngunit ngayon lang niya naramdaman ng tunay. Habang patuloy siya sa pag-aaral, unti-unti niya napansin ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang mahina at madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Sa halip, naging mas matatag siya, handang harapin ang anumang pagsubok. Sa loob ng 4 na taon, matagumpay niya natapos ang kursong education, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, napagpasyahan ni Annalisa na gamitin ang kanyang kaalaman sa nursing at ang kanyang passion sa pagtuturo. Nagturo siya ng kurso ng nursing sa isang kilalang paaralan sa Amerika. Sa bawat leksyon na ibinabahagi niya, nararamdaman niya ang fulfillment na matagal niya nang hinahanap. Hindi lang siya basta nagtuturo ng mga konsepto, ipinapasa niya rin ang mga aral ng buhay, ang mga karanasan ng patatag sa kanya at ang mga pagnanais na makamit ang tunay na kalayaan. Sa huli, nakuha ni Annalisa ang kanyang pangarap. Hindi lamang siya naging isang magaling na guro, kundi isa ring inspirasyon sa mga taong kanya natutulungan at tinuturuan. Sa bawat ngiti ng kanyang mga estudyante, nararamdaman niya ang kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng klase, ramdam ni Annalisa ang kanyang kalayaan. Ang mga tanikala na nakaraan ay naputol na, at tila ba nakabuka na ang kanyang mga pakpak, handa nang lumipad sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa pagwawakas ng kanyang kwento, natutunan ni Annalisa na ang tunay na kalayaan ay hindi lang natatamo sa pamamagitan ng pagsunod sa sarili kagustuhan, kundi sa pagyakap sa sarili, sa pagtanggap ng mga aral na nakaraan at sa pagbibigay ng kapatawaran, hindi lang sa iba, kundi sa sarili na rin. Sa wakas, nagawa ni Annalisa na mamuhay na malaya, na may tapang at tiwala sa kanyang sarili, at na may handang puso na harapin ang anumang hamon na darating pa sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na kaligayahan at kalayaan ay matatagpuan lamang kapag natutunan nating pahalagahan ang sarili nating mga pangarap at hindi tayo natatakot na sundan ang landas na ating pinili. Sa huli, hindi kailanman huli ang lahat para lumipad at magsimula ng bagong buhay, kahit na gaano man kahirap ang mga nakaraang pinagdaanan.